Magandang araw po. Nandito po tayo ngayon sa Liturgical Bible Study at pag-uusapan po natin ng 5th Sunday of Lent. Ako nga po pala si Joey Oliva at ang mga kasama ko po ay si... Ako po si Pam De Leon. Ako po si Claretta Banatur. Ako po si Diane Diaz. Magsimula muna tayo sa opening prayer. Amen. The Holy Gospel from the Book of John, chapter 12, verses 20 to 32. Jesus predicts his death. Now there were some Greeks among those who went up to worship at the feast. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. "Sir," they said, "we would like to see Jesus." Philip went to tell Andrew. Andrew and Philip in turn told Jesus. Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you the truth. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains on a single seed. But if it dies, it produces many seeds. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant always will be. My Father will honor the one who serves me. Now, my heart is troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. No, it was for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from heaven. "I have glorified him and will glorify it again." The crowd that was there and heard it said it had thundered. Others said, "An angel had spoken to him." Jesus said, "This voice was for your benefit, not mine. Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. But when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." He said this to show the kind of death he was going to die. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayun. Siguro ngayon pag-usapan natin kung ano ba yung sinasabi sa chapter 12, verse 20. Ano yung nangyari sa verse 20? May mga Greeks na pumunta. Yung mga Greeks na tinutukoy dito, taga saan ba sila? Presumably, taga-Greece, pero sabi dun Sa footnote. sa footnotes, not necessarily Greeks of a nationalistic sense, pero they are speaking Greek language. Greek language. So yung Greeks dito, ang tinutukoy dito, hindi yung mga tao na galing necessarily sa Greece. So yung mga Greeks dito, yung mga Greek-speaking na foreigners na pumunta sa Jerusalem. O sige. Nasa Jerusalem. Oo, nasa Jerusalem sila. So ano yung sinasabi sa verse 21? Bakit sila lumapit kay Philip? They want to see Jesus. Bakit specifically si Philip yung nilapitan nila? Sa tingin nyo? Close si Jesus tsaka si Oh, close si Jesus tsaka sa Philip. Sabi dito, they have distinctly Greek names. So, They have Greek distinctly, sounding okay. yung Greek pangalan. sounding yung name nila. So, dahil mga Greek sounding yung names nila, siguro parang meron silang certain comfort na lumapit sila dun sa medyo kapareho siguro nila, ganun. Para mas madaling makapunta kay Jesus. Okay. Sige. Ano naman yung sinasabi sa verse 22? Ano nangyari after that, nung pagkalapit nila kay Philip?
pumunta si Philip kay Andrew. Tapos, anong ginawa ni Andrew? Pumunta sila kay Jesus. Pumunta sila kay Jesus. Okay. Ano sinabi nila kay Jesus? Nung pagkapunta nila, anong sabi ni Jesus? The hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls from the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Ano sa tingin niyo sinasabi ni Jesus nung sinabi niya yung if a grain of seed, tsaka parang ang dami kasi symbolism, grain of wheat, tapos if it dies, it produces much fruit. Ano sa tingin niyo sinasabi? Death niya. Yung death? niya. Oo. Parang sinasabi na, kasi nag-start siya, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Sabi niya, amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains a grain of wheat. Pero pag when it dies, it produces much fruit. Parang sinasabi niya na when my death comes, Mm. and then parang yung only when then the fruit will be produced. Parang sinasabi na niya na dadating na yung panahon na malapit na ako mamatay. And Oo, then, pero in turn, kapag namatay siya, ano yung mangyayari? It will produce much fruit. So, ganun yun. Yung death ni Jesus, sinisymbolize din dun sa grain of wheat na it doesn't mean na pag namatay siya, it will stop there. It will produce much fruit. Siguro ganun din yung sa Catholic Church, pwedeng, mula na namatay si Jesus na buo yung Catholic Church, tapos lumaganap sa buong mundo, di ba? Sa verse 25, ano namang sinasabi sa verse 25, Pam? Sabi sa verse 25, the man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Ano sa tingin mo yung sinasabi doon, Claret? Yung parang kapag yung life mo, ginagawa mo, parang ino-offer mo sa iba. Yung parang hindi mo lang para sa sarili mo. Parang mas may fulfillment yung life mo kung para sa iba mo ginagawa kaysa sa para sa sarili mo. How about you, Dayan? Ano sa tingin mo yung sinasabi doon? katulad din sa kanya, parang yung sa buhay mo, parang kung masyadong nakafocus ka dun sa buhay mo, yung dito lang, na gusto mo lahat lang madali, ganyan. More or less, you'll probably lose it. Pero when you're open to, yung ino-offer mo yung buhay mo sa ibang paraan, So parang nire-relate ni Jesus yung quality ng life niya, tsaka yung pagkawala ng buhay niya, parang ganun din yung calling sa ating lahat. Okay. Ano naman sinasabi sa verse 26, Claret? Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant always will be. My Father will honor the one who serves me. Okay. Ano sa tingin mo ibig sabihin nun? Na matutuwa si God na, o si God the Father na pag nagsiserve tayo sa Kanya. How about you, Pam? For me kasi, I think it's a call to serve. A call to serve. Or a call to serve. Service to God. Parang feeling ko, God is telling us na when the time comes, we shall do what He has started. So it's basically, in my own reflection, a call to serve. Parang yung kagaya rin kanina, di ba, na yung parang sinabi ni Jesus na if when you lose your life, tas parang ito, in-explain niya kung ano ba ibig sabihin na losing your life. Hindi ibig sabihin na that mamatay, o ganun, or magpakamatay ka to lose your life. It means to follow Him, di ba? Okay. O sige, sa verse 27 naman, ano sinasabi dito, Dayan? sabi niya, I am troubled now, yet what should I say? Father, see me from this hour, but it was for this reason that I came for this hour, to this hour. Okay. Ano sa tingin mo ibig sabihin ng hour na yun? Yung, ano sinasabi dun? Kasi puro hour, ilang beses siya binanggit. Ano sa tingin mo yung ano? Dito yung ibig sabihin ng hour, yun na nga yung time of since malapit na yung death niya. Malapit na yung Okay. suffering niya. Tapos parang, sabi niya, I am now troubled. I am troubled now. Sinasabi niya na, syempre parang ang lapit na eh. So, in a way, parang distress na rin siya, ganun. Pero, parang sinasabi din niya na, alam ko naman na ito yung pinunta ko dito. Okay.
So parang pinapaalam niya na malapit na yung dahilan kung bakit ako nandito. Malapit niya nang makita, maintindihan kung ano yung reason bakit siya nandito sa mundo. How about you, Pam? Meron ka bang other interpretation dun sa verse na yun? I think kasi ito yung realization ng purpose ni God. Mm-hmm. So, parang sinasabi niya lang na though his heart is troubled, kasi nga malapit na kung bakit siya pinadala dito, yung reason kung bakit siya pinadala sa atin. Kahit siya troubled, nangingibabaw sa kanya na ito nga yun, kaya nga ako nandito. So, nangingibabaw talaga sa kanya yung purpose niya. So, kahit gano'n pa siya ka-troubled, gano'n pa siya ka-sad siguro, he's more than willing. Kasi yun yung purpose niya. Kung bakit siya nandun at that very Maganda yung sinabi ni Pam na troubled. Ibig sabihin talagang totoong-totoo yung pagkatao niya di ba? Umaga pati siya kinakabahan, natatakot siya. Kasi alam niya na yung purpose ng pagdating niya dito, mamamatay siya eventually, di ba? So ano naman sinasabi sa verse 28? Claret. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it and will glorify it again. Sige, bakit? Kasi diba si Jesus yung nagsasalita dito, Father, glorify your name. So ano sa tingin niyo yung sinasabi niya dito? Kung ano yung purpose, bakit niya sinabi na, Father, i-glorify mo yung pangalan mo? Kasi yung gagawin naman niya, parang binigay din ng Father niya sa kanya. Mm. So lahat ng gagawin niya, sinabi niya yung purpose niya, sinabi niya na you have to use your life, sinabi niya na the Father will only who serves me, ganun. Sinabi niya na yun nga yung purpose niya kung ba't mangyayari yung R na to. It's because what the Father has, yung purpose niya na pagpunta. So parang feeling ko, kaya sinabi Father, glorify your name. Kasi lahat naman ng gagawin at mangyayari, all for Him. How about you, Claret? Parang, di ba malungkot siya kasi mawawala. Parang nararamdaman niyang malapit na. Pero gino-glorify pa rin niya si God the Father. Kasi parang alam niya na parang yung gagawin niya sobrang noble or paggagawin niya para sa tao. Yung parang hindi niya talaga kinwestiyon yung plano ni God sa buhay. Dito naman sa 29, ano nangyari nung sinabi ni Jesus yun na, Father, glorify your name. Anong nangyari after that? The crowd was there and heard it said it had thundered. Others said an angel had spoken. So iba-iba yung interpretation nila. Bakit sa tingin niyo yung iba parang thunder lang yung narinig, yung iba parang sinasabi na an angel has spoken, ganun? Siguro those who interpreted it as an angel had spoken, siguro yun yung mga believers na. Those that thunder, siguro yun yung medyo Doubting sila. pa, oo. So hindi nila nakukuha yung message. So, ibig sabihin, hindi sa lahat na-reveal din yung pag-glorify kay Jesus. Tapos verse 30, ano nangyari after that? Ano sinabi ni Jesus? Jesus answered and said, this voice did not come for my sake, but for yours. So, ano sa tingin niyo ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya yon na this voice is not for me, this is not for my sake, this is for yours, yung gano'n. Ano sa tingin niyo ibig niya sabihin doon na, kasi yung iba thunder yung rinig, yung iba angels yung nagsalita, ganyan. Pero parang kinonfirm ni Jesus that there was a voice. Pero he said that it's not for his sake. Siguro, because sabi niya na it's not for my sake, but for yours. Siguro kasi at that time, kahit natakot si Jesus, kahit na nasa low point niya, alam niya yung lahat ng mangyayari. Alam niya yung end point nung lahat ng ito. Alam niya yung purpose na natin. Pero hindi lahat kasi alam yun. So Naiintindihan. parang, kanina ko ba ito binabasa, parang feeling ko, hindi lang niya to basta sinasure para lang wala. Parang feeling ko, even yung mga taong naririnig nandun, parang pine-prepare din niya na at that time na mangyayari to, parang nakakatakot din talaga. Malamang yun din siguro yung nararamdaman Oo, ng yung iba. fear ng mga Or disciples. maybe yung iba, hindi din naman talaga nila alam. So parang at that time, kasi sinabing din, it's not for me but for yours. Kasi parang at the same time,
yung word na yun para sa inyo kasi para i-empower din kayo, i-strengthen kayo, or paliwanag sa inyo, or i-feel sa inyo. Kasi pag kay James kasi parang klaro na eh. Alam na niya na kung anong gagawin niya, ganun, kahit na natatakot siya. Pero para dun sa iba na pwedeng natatakot or pwedeng hindi nila naiintindihan, maintindihan nila. Parang, Oo. Dito sa gospel kasi 'di ba, for your the voice is not for my sake but for yours. Sino sa tingin niyo specifically yung nandun sa eksena na yun? Sino ba nga ulit yung mga nandito sa readings? kanina sabi, disciples. Sino specifically? And Si, Si Andrew, Si- sa yung Greeks. tsaka yung mga Greeks. So yung mga Greeks, 'di ba sinisymbolize niya nga yung mga foreigners? Oh. So, ibig sabihin, galing pa sila sa malayong lugar, tapos kasama yung mga disciples. So, meaning, yung message, ni-reveal, hindi lang sa disciples, ni-reveal din sa mga ibang tao. Oh. 'Di ba? So, ano naman yung sinasabi sa verse 31? Now is the time for judgment in this world. Now the prince of this world will be driven out. Ano sa tingin niyo ibig sabihin niya doon? Nung will be driven out? Papaalisin ba siya? Ano ba? Sabi sa footnote, yung ruler of this world is Satan daw. So parang, Okay. sabi niya, now is the time of judgment of this world. Now the ruler of this world will be given out. So parang at that time, si Satan napapalis. Mapapaalis, made-defeat. Ano specifically yung sinasabi na now the time of judgment on this world. Now the ruler of this world will be driven out. So sa tingin nyo, ano yung manner kung paano ma-drive out yung ruler of the world na sinasabi mo nga sa footnote na tinutukoy si Satan. So ano sa tingin mo yung makaka-defeat sa kanya or makaka-drive out sa kanya? Yung kanina pa pinag-usapan na hour, yung death, then Yung hour, oo. yung death, saka yung death niya. Yung salvation, At, oo. resurrection, Okay. ganun. Sige. Sa verse 32 naman, But I, when I lifted up from the earth, will draw all men to myself. ano sa tingin niyo yung ibig niyang sabihin doon? Ano, may access na lahat sa kanya, but he was lifted up. Para kasing kanina, di ba? Ano ba ibig sabihin ng lifted up? Resurrection. Resurrection, tas at the same time, ano yung kaninang inas niya doon sa Father? Glorify your name, di ba? Kapag dumating yung time na ma-resurrect siya, ibig sabihin mag-glorify din siya, di ba? Mabibigyan ng justice, tapos ma-drive out yung ruler of the world, which is Satan. So, ano mangyayari in turn dun sa mga taong naniniwala sa kanya? They will be drawn to himself, di ba? Para magkakaroon, kung yung parang sabi mo nga, magkakaroon ng access, ganyan. Sige. Sige. Ito naman yung last verse. Sige. Ano sinasabi dun sa last verse? He said this to show the kind of death he was going to die. So, ano ba yung naging description niya from the very beginning pa lang? May symbolism ng wheat. Tas, yung seeds. Anong kind of death ba yung sinasabi niya? Anong klaseng death ba yung sinasabi niya? Painful, ganon. Giving out of all of himself. Kasi di ba yung grain of wheat kapag daw na nag-die, underground guys, namatay lang siya parang, Tsaka lang siya magbe-bear fruit. parang it means just a wheat kapag daw, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it means just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Parang yun yung description niya ng death niya na pag namatay siya, parang magiging painful na mamatay siya, mawawala siya, pero hindi doon natatapos. Kapag yung grain of wheat namatay, parang siya namatay, nawala, it will produce fruit. Parang ganun. So yung death niya, pag nawala siya, katulad nung sa ending point niya na, and when I am lifted up from the earth, yung death niya, will produce fruit, kung saan lahat tayo magiging draw closer to Him and closer to the Father. Yun. Feeling ko yun. Oo, yun nga. Yun. Hindi naman sa tingin ko, kasi sabi dito, diba, he said this to show the kind of death he was going to die. Yung kind of death na yun ay kanina na parang self-sacrificing, parang to save us all. Ito yung kind of death na mangyayari sa akin. This is not just namatay
namatay ako kasi may kasalanan ako. Oo. But it's namatay ako kasi I'm saving you from yung world that we live Oo. right dito, which is Satan. Parang From hindi sin. si Oo. Satan. Oo. Yun. How about you, Claret? Parang yung yung death ni Jesus, parang benefit yung tao na paparating pa na. Mm-mm. Yung parang yung mga tao doon na, yung time na yun. Mm. Tapos yung mga tao paparating pa. Oo. So, ano yung tingin yung central message ng gospel? Ano sa tingin nyo kung ilalagay mo siya in one phrase, ano sa tingin mo yung message ng gospel this Sunday? Siguro sa akin, Sige, Pam. He came Okay. to save us, no matter how painful it was for him. Mm-mm. He accepted Mm-mm. kasi he loves us. Yun. So, Hindi no na siya ma- one-sided. unconditional love in a way kasi kahit painful, kahit mahirap, kahit nakakatakot, Kasi sobra siyang kinakabahan. he obeyed pero kasi he loves us. He wants to save us. How about you? Sa akin naman, yung kay God naman, parang yung for God so loved, He gave His only Son. Yung parang pinakita na mahirap yung kay Jesus, pero mahirap din kay God yun, kasi anak mo yun. Pero siya yung magsasuffer. So, parang pareho din sila nahirapan. Si God tsaka si Mm-mm. How about you, Dayan? Ano sa tingin mo yung central message ng gospel? Parang I came here and I will die, but I will die for you. Na para mas maging malapit ka kay God, para ma-save tayo. Mm-mm. Punta ako dito para dun. Mm-mm. So, in summary dun sa mga sinabi nyo, He came to save us, even if it's painful, even if it's hard. He came because He loves us and He wants us to bear fruits. Kasi parang gusto niya talaga ma-save tayo, di ba? So, yan, sige. Punta naman tayo sa first reading.